Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload, okay? So guys, sa mga interested naman sa private reading, ayan, pa-follow na rin po sa ating Facebook page. Message niyo po ako doon, J Tarot. Nasa description box below lang po yung link, okay? Okay, so by the way, tignan natin. Kanina ba tong love reading na masasagap natin ngayong araw? Kanina po itong love reading spirit guide. Okay. Meron tayong the High Priestess. Nakikita ko medyo nagiging dominante ka. High Priestess ka eh. Tamang hinala, nagiging selosa, or nagiging seloso. Pwedeng person mo yan or ikaw. Pwede nyo guys baliktarin yung senaryo, no? Kung sa tingin nyo ikaw yung energy ng person mo. Pero kung sa tingin mo is ikaw talaga to. Okay? So nakikita ko sa dito guys, yung pagiging seloso, pagiging selosa. So naniniwala kayo guys na pagka kung sino yung mas seloso at mas selosa sa relasyon, madalas sila yung nag-cheat. Takot sila sa sarili nilang multo. Okay? So, mataas ang chance daw na pwedeng ikaw tong matempt sa iba dahil nga ikaw tong nag-iisip na baka yung person mo lolokohin ka, gagaguhin ka, paiigutin ka, yung mga ganong hanash, no? So, tignan natin, mataas yung chance na matempt ka sa iba or matukso ka sa iba. Dahil sa ganitong senaryo. Okay, so by the way, check pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong judgment. Ayun. Kasi nga nagbabago na yung person mo. Hindi na siya yung parang katulad ng dati. Hindi na siya yung parang nagiging consistent sa relasyon nyo. So parang naninimbang na lang siya palagi, no? Lagi niyang tinatansya na parang ikaw nga ganito ka, ako nga ganito dati. Yung mga ganong bagay. So, may mga sumbatan. Okay? Pwedeng sa side niya or pwedeng napapansin mo na may nagbago sa kanya. Kaya mo naisip na yung person mo, baka may iba na. Okay? Kasi nga hindi na siya katulad ng dati. So, guys, promise, wag nyo guys lagi i-consider sa communication. Tiwala talaga. Maniwala kayo sa akin. Tiwala talaga yung kailangan nyo. Okay? Kahit hindi ka kausapin ng person mo, kahit hindi kayo mag-usap sa isang buong maghapon, hindi na kailangan mag-good morning, mag-good afternoon. Kung talagang yung person mo hindi magloloko, hindi yan magloloko. Pero kung magloloko yan, kahit bantayan mo yan, magloloko pa rin yan. Okay? So, ano yung kailangan mong gawin? Magtiwala. Ngayon, pagka yung person mo, guys, ay natukso sa iba, di ba, maging matured ka dun sa sitwasyon. Okay? Tignan natin. Additional message. Baka kasi may history yung partner mo before, no? Na cheating. Or kinukwento niya sa inyo na maloko talaga siya pagdating sa relasyon. Kaya yun yung parang mga kinakatakutan mo. Additional message. Meron tayong 8 of Cups. Abandonment, walking away, disappointment. 8 of Cups. So guys, ito naman guys, 8 of Cups. Ano to? Parang lagi ka kasing iniiwan. Lagi kang nai-involve sa mga taong komplikado. Like, may mga sabit. Pwedeng kayo hiwalay pa lang. Yung tipong para kang waiting shed theory. Alam mo yung waiting shed theory? Pwede nyo yan tignan sa sa TikTok. Ano ibig sabihin yan? Yung parang lapitin ka ng mga taong sira. Mga taong kailangan mong buuin. Pag nabuo na sila yung tumatalikod na after. So, mag-aantay ka na naman ulit, no?
So, ang hirap nun, yung tipong parang tingin nila ikaw ay taga-assemble. So, dapat meron kang someone na mahanap na buo na. Yung tipong parang uuwi sa inyo kasi ang tingin sa iyo ay tahanan, hindi dahil waiting shed ka lang, na kailangan mamahinga pansamantala. Okay, tapos kalaunan, pag okay na, ay aalis. Ayan. Tignan nyo guys yung waiting shed theory. Para mas makita nyo kung ano yung pinaka-full, ano nun, meaning, konti lang ang alam ko doon. Okay. Tignan pa natin. So, meron pa nga guys, taxi driver theory ba yun? Oo. Taxi driver theory. Yung para bang ang tagal ng pinagsamahan nyo, totally settled na, marami na kayong plano, ang haba na ng pinagsamahan nyo. Ang dami nyo na guys na pundar. Tapos sa huli guys, binuo mo lang yung person na yun para sa ibang tao. Yung tipong, ang tagal ng relasyon nyo, pero parang sa iba pa rin siya guys, bumagsak. Yung tipong, weeks or months pa lang niya nakilala, kinasal na agad. Ang bilis ng pangyayari. Yung tipong, binuo mo lang yung isang tao para sa ibang tao. Ganon, di ba? So, maraming theory yan. Tignan pa natin, additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong Ace of Coins, financial opportunity, prosperity, manifesting money. Ayan. So, actually guys, ikaw ay someone na ano din naman, focus ka rin naman sa career mo. Someone na nakapokus sa realidad. Okay? So, Ace of Pentacles, Ace of Coins, alam niyo guys, swerte naman kayo pagdating sa pera. Okay? Hindi mo kailangan na ma-pressure dahil wala kang love life or bantayan ng bantayan yung person mo. Kasi maswerte ka sa ibang bagay. Kailangan mo lang talaga ito ma-appreciate na, ay, blessed naman pala ako sa financial kahit papano. Check pa natin. Additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. Okay, so meron tayong grounded, successful business, empire, king of coins. Okay, so king of coins, guys, ano naman to? Kasi naging mabagal nga yung person mo eh. Kumbaga, para bang, ang dami niyang plano, pero at the end, wala naman siyang nasimulan sa mga plano niya. Ang ganda ng mga plano niya eh. Hindi pong, ang saya-saya niya habang sinasabi niya sa inyo yung mga plano niya. Pero, ang ending, guys, hindi naman niya sinisimulan to. Kumbaga, parang puro salita lang din si person. Siguro kasi, kailangan niya rin na suportahan mo siya para masimulan yon. Hindi lang siya. So, yon. Hindi niya lang siguro talaga, guys, ma-direct sa inyo na kailangan niya rin ng tulong mo, na makiramdam ka naman para simulan natin to. Parang kailangan kita para masimulan natin to. Okay? Parang ganon. Okay? So, titingnan pa natin guys, hindi mo kasi yun maramdaman, or pwedeng ramdam mo, pero syempre, ayaw mo nang, parang wait, kaya mo lang ba ako ginawa? Kasi, ikaw yung nagiging ano, ikaw yung source of income, or ikaw pala yung parang mag-ano ng kanyang puhunan. Okay, parang ganon. Ikaw yung maglalabas. Okay, sponsor ba tawag doon? Parang ganun yung possible na ma-feel mo dyan sa person mo, okay? Check pa natin. Additional message. Additional message. Additional message. Meron tayong Four of Swords. Okay, so guys, ito naman Four of Swords. Ano naman to? Actually, nalulungkot din yung person mo. Talagang, yung pinili mong partner ay napaka-emotional, broke. Guys, sabi ko nga sa inyo, guys, kailangan manimbang ka rito. Kasi, ano ba to? Tinanggap mo yung taong sira? Kasi ikaw yung bubuo dyan. Napaka-emotional niya. Ang daming kailangan ayusin sa buhay niya. So, ikaw yung willing to help dito. Pero tanongin mo yung sarili mo, worth it bang tumulong dyan sa taong yan? Kasi kung hindi naman worth it, guys, baka kailangan
um, umalis ka na dito, baka ito ay patibong, baka kalaunan na, kagaya ng sabi ko kanina guys, taxi driver theory ba tawag doon? Yung tipong pag okay na tong taong to, is aalis na lang to. Okay? Pipiliin niya talaga yung taong mas deserve niya. Okay? Kumbaga binuo mo lang talaga siya para sa ibang tao, as in. Parang kay Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Parang ganun lang. Kaya nga sa kanila nabuo yung taxi driver theory ata. Correct me if I'm wrong, no? Kung taxi driver theory ba yun. Basta something taxi. Oo. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong the world, completion, wholeness, and of cycle. So guys, ito namang the world, yung sinasabi naman kasi dito, moving on. May mga bagay na parang hirap mag-move on yung person mo. Pwedeng attach pa to sa ex, no? Baka kasi guys, nung nakilala mo tong taong to, is kakahiwalay lang nila nung ex niya. Tapos, 10 years, 7 years, sa inyong mga sumpa, diba? 5 years, naghiwalay. Okay? Ganon katagal yung pinagsamahan nila. Tapos, dumating ka sa buhay niya. Diba? So, may taas yung chance, guys, na pwede mag-cheat yan eh. Once na maging okay na siya, makakalimutan niya na lahat ng mga ginawa mo sa kanilang sacrifice. Ngayon, emotional yung person mo, nandiyan ka, parang, sige lang, lumuha ka lang, okay lang. Pero kalaunan, guys, so sinasabi sa akin dito, parang may iwan ka mag-isa. Lagi ka nakatalikod dito. Diba? Lagi ka nakatalikod, ayan pa. Lagi mo tinatanong yung worth mo. Parang nandiyan ka pagka kailangan ng tulong ng ibang tao. Paano kaya pag ikaw na yung malungkot? In general to guys, hindi lang sa karelasyon, pwedeng sa family din at sa friends. So kailangan, pag nandyan ka, masaya sila, kampante sila kasi nandyan ka na handang tumulong sa kanila. Pero ikaw, sino tatawagin mo pag ikaw yung walang-wala na? Sino yung hahanapin mo pag nandun ka na sa panahon na lugmok ka na? Diba? By the way, check pa natin additional message. Oops. Wait lang, guys. Naglag yung card. Okay. So, meron tayong 5 of Swords. 5 of Swords. Yung pinapakita sa akin dito, guys, since 5 of Swords to, parang meron ka ng kailangan, parang tatanggapin mo na natalo ka na dito. Tanggap mo na, kumbaga parang matured ka kasi, hindi ka magsasabi. Kumbaga, sa sarili mo na lang to. Na parang, sige na, okay lang sa akin, tanggap ko na kung talagang hanggang dito na lang. Parang tanggap mo na talagang kailangan mo na siyang bitawan at hindi na siya makakarinig ng masakit na salita sa inyo. Kumbaga, napaka-matured mo doon sa sitwasyon. Okay, tapos marirealize niya na parang hindi siguro ako minahal. Pero ito kasi, naging matured ka lang talaga. Kung bakit parang pinapalaya mo siya rito. Okay. Additional message. Oops. Meron tayong 9 of Swords. And kung makikita nyo guys ha, sobrang nakaka-drain ng energy yung person mo. Yung tipong parang pagod na pagod ka na, parang wala kang makitang positive sa kanya or ano ba. Wala kang nakikitang i-improve sa kanya. Kasi tignan mo naman, nakakalungkot to. Sarili niya na lang yung iniisip niya. So siguro itong person mo ay may depression. Though handa naman siya makinig, pero ramdam mo na ang hirap niyang tulungan sa pinagdadaanan niya ngayon. Okay? Tingnan natin additional message. Meron tayong the moon. Ayan. Tingnan pa natin. The moon, guys. Parang yung person mo, ha. Tingnan mo, kitang-kita mo na or pinaparamdam niya na talaga sa inyo, guys. No? Sabihin na natin, guys, na nagiging sweet naman siya sa inyo minsan, pero hindi mo maikaila talaga na parang
Ramdam mo na hindi talaga ikaw yung mahal niya. Ramdam mo na hindi pa talaga siya guys nakaka-move on sa person niya. Baka kayo ay nasa talking stage pa. Okay, kaya nakaka-feel ka rito na parang nagselos ka, nasaktan ka, nahihirapan ka. Kasi nandun ka na sa point na na parang ang hirap magpanggap na okay lang. Okay, so siguro yung ginagawa mo dito ay medyo dumidistansya ka sa person mo. Ano to guys parang nasa talking stage pa siguro kayo. Kinikilala nyo pa yung isa't isa. Pero kagaya nga ng sabi ko, para kang waiting shot dito. Kasi parang lagi ka na lang nilalapitan ng mga taong sira. Pansinin mo, yung mga taong nakakausap mo, okay ba sila? May pagka-positive ba sila? Or tinatawanan na lang ba nila yung problema nila? Or talagang ramdam mo na may negativity? May mga negative. Ganon. Okay? Ramdam mo na parang hindi pa sila nakaka-recover. Check pa natin. Additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong the sun. Alam mo, makakahanap ka rin ng tamang tao. Siguro kailangan mo lang i-give up yung mga taong nagpapabigat dun sa enerhiya mo. Kasi meron namang nagmamahal sa'yo. Kamahal-mahal ka naman, ayan. Pero ano ba, mas pinipili mong masaktan ka? Kasi pag na-challenge ka, mas ramdam mong mahal mo pala yung taong yon. Pero meron naman tao dito magmamahal sa inyo at kaya ka namang tanggapin. Pero kasi minsan, di ba, kahit may taong nagmamahal sa atin, kung hindi mo talaga siya gusto, hindi talaga meron kang pinipiling pasok talaga sa standard mo. Tignan natin, additional message. Oops. Meron tayong King of Swords. King of Swords. Okay. Tignan pa natin guys. The Moon. Ang hirap magpanggap sa end mo. Okay. So, King of Swords, maging matalino ka. Siyempre, mamili ka ng taong strong. Yung tipong, alam naman natin guys, na ang mga lalaki, sila talaga yung pinakamahina. I mean, kumpara sa mga babae, mas mahina, mas matagal sila mag-mature. Pero, once na ma-overcome nila yun guys, madiskarte naman yung mga yan. So, again, mamili ka pa rin ng strong na person, no? Napapasukin mo sa buhay mo. Yung tipong may goal talaga sa buhay, hindi yung paimong-imo lang dito sa sulok. Ang hirap niyan ayusin, guys. Pag masyadong emotional, takot silang lumabas sa comfort zone nila, sa totoo lang, no? So, by the way, meron tayong Queen of Swords. Queen of Swords. Actually, matalino ka naman, pero bakit matalino ka, pero masyado kang maawain. Hindi pong ikaw yung lagi nag-a-adjust. Basta wag lang silang mahirapan. Parang ganun yung nakikita ko sa inyo. Ayaw mo siguro guys na may mga taong nahihirapan. Ano ba? May pagka people pleaser ka ba? Or masyado mo lang talagang binibigyan ng importansya yung mga taong napapalapit sa'yo. Kahit ikaw na yung napapasama rito, masama yun ha. Syempre, minsan, dun pumapasok na okay pa rin maging selfish. Okay pa rin maging selfish. Okay? So, by the way, meron tayong 7 of Wands. Ayan. So, mataas ang chance, guys, na itong person mo, guys, pwedeng kinakausap pa niya yung ex niya. Hindi pa yan nakaka-move on sa ex niya. May connection pa rin yan sila. Meron tayong Ace of Cups. New relationship, pure intention, joy. Meron tayong Knight of Wands, fearless, risk taker, priest spirit. So, pumili ka ng person na magbibigay ng kaligayahan sa inyo, like ka patatawanin, like kang niloloko. Yung loko guys na na binibiro hindi parang lolokohin ka literal. Okay, so titignan natin yung energy ng person mo. Okay, so energy ng person mo. Tignan natin. Parang hindi pa naman to guys ganun kalalim. Siguro nasa pa lang talaga kayo. Talking stage, pero ang laki kasi ng impact nito sa inyo guys. Kaya medyo
masakit siguro. Oo. Hindi siguro, masakit talaga sa inyo, pero ikaw, matured ka. Kasi mas gusto mo siyang pabayaan at let go. Alam mo, ganun talaga yung love, no? Pag hinayaan mo na yung person mo, kumbaga pagka binigay mo na yung gusto niya, pinalaya mo, yun talaga yung love. Check pa natin, okay? Okay. Okay. Nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon? Ay, lumabas. Okay. Wala na ito nararamdaman, no? So, by the way, guys, yung nararamdaman ng person mo sa inyo ngayon, Knight of Wands. Si Knight of Wands, passionate naman to. Okay? Kumbaga, nandun naman talaga yung love. Yun nga lang, once, kasi siya eh. So, pwede magbago talaga yung isip niya. Okay? So, nandun na sa point na biglang, nung una, pinakita naman talaga yung interest niya sa inyo. Masaya siya nagkukwento sa inyo. Hanggang sa kinakwento niya na nga yung, yung kanyang past. Kinukwento niya na yung mga nangyari sa kanya. And again, dumating na nga sa point siguro talaga na parang dahil nga lagi niyang kinukwento sa inyo, marirealize niya talaga na hindi pa pala talaga siya okay. Hindi pa pala talaga siya nakaka-move on. Okay? So, by the way, meron tayong, Eight of Wands, may message sa inyo, guys. So, possible na ngayon, baka may pag-uusap na nangyari sa inyo, or pwede naman, guys, na sa mga susunod na mga araw, may pag-uusap, pwedeng ikaw ay didistansya, pero hanapin ka pa rin na itong taong to, guys. Meron siyang gustong linawin, ang dami niyang gustong sabihin sa inyo ngayon. So, siguro yung gusto niya sabihin is thank you. Kasi ng mga panahong down siya, ikaw yun nandiyan, malaki yung naitulong mo sa kanya. Marami kang naibigay sa kanya. Nabigyan mo siya ng pag-asa sa buhay na parang worth it siya, na kailangan niyang ipagpatuloy ang buhay. Kumbaga, hindi ka napagod sa kanya, nabuuin siya, hindi ka napagod na bigyan siya ng maganda-gandang advice, no? Pagdating sa kanyang pinagdadaanan sa buhay. So, by the way, additional message. So, ayan, 5 of coins, financial hardship, ano to? Left out in a cold struggle. So, yun, isa to kasi guys, mukhang may problema siya sa pera. Okay, hindi niya rin kaya ikaw harapin or panindigan dahil nga sobrang broke daw niya eh. Broken hearted na nga siya. Hindi pa ganun ka-stable yung kanyang financial. So, feeling ko kasi itong person mo guys, parang gusto mo nang mabuo talaga din yung sarili niya. Kagaya din naman ng gusto mong mangyari sa kanya. At hindi pa siya ready na mag-commit. So, wag natin i-pressure yung person. Though, nakikita ko naman sa inyo na hindi mo siya pinipressure. Yun nga lang, yun kasi yung nararamdaman niya. Feeling niya nape-pressure siya. Kaya, feeling ko, ayan, meron siya sasabihin sa inyo, pag-uusapan niyo to. Kakausapin ka niya talaga. Okay, pag-uusapan niyo to ng malalim, and gusto niya rin klaruhin sa inyo ang lahat, para hindi ka rin masaktan, hindi ka rin mahirapan. Doon nahihirapan ka na nga eh. So, by the way, tignan natin paano kanya nakikita ngayon. Meron tayong 5 of Wands. Paano kanya nakikita? Dapat daw galit ka sa kanya. Pero hindi ka kasi vocal, no? Galit ka, pero mas pinili mong umiwas. Hindi mo na siguro, guys, sinabi pa sa kanya. Tumalikod ka na lang. Parang ganon.
Meron tayong Ten of Cups. Family, happy family's blessing. So, lalo na guys, kung itong person mo ay may pamilya, pamilyado na ba to? Or minaunang pamilya. So, mahirap, no? Pwede kasi yun pa rin yung nilulook forward niya dito. Yung mabuo niya yung pamilya niya. Yung maayos niya yung pamilya niya. Okay? So, by the way, gusto niya na parang magalit ka sa kanya. Sabihin mo sa kanya lahat ng hinanakit mo. Pero yun yung hindi niya marinig sa inyo ngayon. Mas pinipili mong manahimik sa kanya. Pero kung wala naman guys, anak to or naunang pamilya, is possible na baka yung family niya, pwede hindi niya pa maiwan kasi nga siya ay breadwinner. Tapos may struggle pa siya sa pera. So, ang hirap ng mga pinagdadaanan niya sa nakikita ko dyan. Meron tayong The Sun. Ayan na nga, yung The Sun. New beginning, achievement, happiness, joy, expansion. So, sabi niya rito, piliin mo pa rin yung taong magbibigay sa inyo ng kaligayahan. Yung taong mahal mo, yung taong paliligayahin ka. Kasi hindi niya nakikita yun sa sarili niya. Oh my God, ang sakit ng ending na nangyayari dito. Yung tipong nagsisimula ka pa lang sa love story yung dalawa, pero nag-e-end na agad to, guys. Diba? Nag-e-end na agad to. So, trigger warning, baka may magalit. Kasi ba't ako natatawa, diba? Nakikita ko kasi, guys, medyo pinipili mo kasi yung taong medyo challenging sa buhay mo. Tignan natin, ano ba yung gagawin niya? Ano ba yung gagawin niya? Meron tayong Two of Cups. Mutual respect, love, equality. Oh, may mga LGBTQ+ dito guys. No, any gender naman to. Meron tayong Two of Coins. Two of Coins. Priority. Ayun, iniisip niya kasi guys yung mga priority niya. Iniisip niya yung mga responsibilidad niya. Knight of Coins, kailangan niya daw muna mag-post dito sa connection niyo. Parang kailangan niyang tigilan, kailangan niyang i-end. Pero at least hindi kanya ginost kasi mukhang kinausap ka naman ng maayos nitong taong to. At nilinaw naman niya sa inyo na ayaw kanyang masaktan. Gusto niya nandyan ka pa rin. Gusto niya maayos pa rin kayo. Okay, wild side. Ayun. Hindi niya daw kasi nakikilala yung sarili niya ngayon. Sobrang nahihiya, kinakabahan siya. Pero lalakasan niya yung loob niya na sabihin sa inyo. O, diba? Mukhang ramdam niya na soulmate ka niya. Ano yung gusto niya sabihin? Ano yung gusto niya sabihin? Meron tayong our love will always ease to exit. I want to hold you in my arms. I love you so much. Oh my God. Zodiac sign, meron tayong Scorpio, Sagittarius, Virgo, Cancer. Virgo, Leo, Sagittarius, Capricorn, Aries, and Taurus. Last one. Meron tayong Aquarius, Cancer, Scorpio, Virgo, Libra, and Sagittarius energy. Doon naman tayo sa energy mo. Okay, doon naman tayo sa energy mo. Okay. Energy mo, ano yung nararamdaman mo sa person mo? Meron tayong King of Cups. Non-toxic masculinity. So, yon actually, nangihinayang ka sa kanya. No? Kumbaga, nakikita mo naman na responsible, na maayos naman tong taong to. So, parang nangihinayang ka sa kanya. Tapos, naiinis ka rin siguro dun sa mga taong nananakit sa kanya. Kasi, okay naman yung person mo. Ang mali lang ba't napunta siya sa maling tao. So, kung sa'yo, parang inisip mo na pwede mo siyang pahalagahan sana. Pero yun nga lang, hindi mo siya pwedeng ipilit kasi nga mukhang hindi pa siya totally nakaka-recover. Okay, ayan, ending. Nararamdaman mo na talagang hanggang dito lang at kailangan nang tapusin. Okay? Pero kasi guys, gusto niya pa rin ng collaboration. Ayaw kanyang mawala eh. Pero ewan lang din kung sa end mo is kakayanin mo. Pero feeling ko kasi nandyan ka pa rin. Kaya mong mag-recover kahit nandyan siya. Okay, may collaboration. Hindi naman siya mawawala guys.
Tingnan natin. Anong dapat mong gawin? The Hangman. Medyo komplikado to guys ha. Pag alam mong komplikado na, tignan mo na lang yung mga conflict sa kanya. Okay. Tignan mo na lang lahat ng conflict sa kanya. Kung malalampasan mo ba, matatakasan mo ba. Kung sa tingin mo hindi, let go mo na yan. Iyan mo ng friends na lang muna kayo. Okay? 4 of coins, nangihinayang ka kasi. Pero siguro yon yung pagbavalue na ginagawa mo sa kanya is hanggang sa friendship na lang din talaga. Zodiac sign. Meron tayo Aquarius, Pisces, Gemini, Cancer, Aries, and Taurus. Meron tayong Cancer, Aquarius, Gemini, Pisces, Taurus, and Aries energy. So, by the way, guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas ulit. God bless and love you all. Bye-bye!